Um, unang tanong, from Brian Gerald Ramabalukan, nga, bakit ang simba ng Katoliko ay sa araw ng Linggo? Bakit ang simbahang Katoliko sa araw ng linggo? Yun ang tanong. Ano, araw ng linggo nagsisimba? Okay, Bro Romel, bigay ko sa iyo yung pagsagot, bro. Sige, maraming salamat sa isang napakagandang katanungan. So, ako po ay magsasagot sa pinakasimpleng sagot lamang. Ito po ay dahil sa araw ng linggo po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam mo naman po natin mga kapatid that our God, Jesus Christ, ay pwedeng-pwede po niyang pwedeng-pwede po siyang mabuhay muli sa kahit na anong araw, even do Saturday, even do Monday, kahit na Tuesday or anumang araw na gugustuhin po ng ating Panginoong Kristo, pwede po siyang muling mabuhay o ma-resurrected. But then, He chooses this Sunday. That's why tayo po ay pinili din natin yung Sunday. Ito po yung ating Lord's Day. So kasi yung Sabat ay ibig sabihin po niyan ay rest day. Rest day ng mga Hudyo ay yun po yung Sabado. Pero para sa ating mga Kristiyano, kasi never been mentioned in the Bible that the Christian ay naglo-Lord's Day ng Sabado, kaya linggo po tayo. Klarong-klaro naman po yan mga kapatid. Kahit nabasahin pa natin sa Biblia, makikita po natin yung totoo. Ito po, basahin ko po sa dito po sa Juan 20. Umpisahan ko po yung pagbabasa sa talata 1 po. Ito po yung ating mababasa dito. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. O unang araw ng Sanlinggo, ibig sabihin po niyan, that is Sunday. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang alis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Ito po yung araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At ang araw na ito mga kapatid, ay dito rin sa araw na ito na-establish yung sakramento po na binigay po ng ating Panginoong Kristo na kung saan ito po ay naibibigay din sa atin. If time na magkaroon po tayo ng mortal sin, tayo po ay napapatawad through this sacrament that Christ given to His apostle in this day mismo. Basahin po natin sa verse 21. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Napakaganda kasi ng linggong araw na ito kung saan muling nabuhay yung Panginoon dahil nag-establish pa siya mismo ng isang sacrament, no? Yung sacrament of reconciliation, kung paano tayo ay makikipagbalikan muli sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Unlike for other religion, mga kapatid, even though they are worshiping Sunday, but they are just used to say na you don't need to go to the priest and confess your sin. You just need is to have a relationship to God. That is very wrong. Wala naman po problema, magkaroon kayo ng relasyon sa Diyos. Pero yung problema po dito, papaanong paraan po yan. Ito po mga kapatid, through the real day of worshiping Him, Sunday po yan. At ito pa po, isa pang pagpapatibay po sa Biblia kung saan ay pinapakita talaga that this day, mga kapatid, ay sinasamba talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin naman po natin mga kapatid ito sa Mateo 28, talata 1. Nakaraan ng araw ng pamamahinga. Take note mga kapatid, araw ng pamamahinga po sa mga Hudyo, yan po ay Saturday. Makaraan, ibig sabihin after that. So yan po ay Sunday na. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, yan, klarong-klaro yan mga kapatid. This is, again, is Sunday. Ano yung ginawa dito? Lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Ano ang ginawa ng mga ni Maria Magdalena, no? At ang isa pang Maria dito mismo sa araw ng linggo nang makita nila yung Panginoong Hesus? I remember the arguments to Sabadista na aming nakaharap noon, in which yun yung naging mentor ko before, kasi ako po ay raised talaga, no, sa mga Sabadista ng mga Bible study. Nagulat yung isa na,
noon, nang maliit pa ako ay nakikijoin ako sa kanila. But then, nakipag-argue po tayo sa kanila. Sinabi po kasi nila na never been mentioned in the Bible that Christ or yung mga Kristiyano ay nagsimba ng linggo. I challenge him. Sabi ko, pag nabasa ko, tatanggapin mo ba? Ito yung binasa natin mga kapatid. Una, Mateo 28:1, yan, nabasa natin, araw ng linggo yan. Ano yung ginawa? In verse 9, ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, magalak kayo. Lumapit sila sa kanya, hinawakan niya ang kanyang mga paa at sinamba siya. That is a very clear na araw po yan ng linggo, sinamba mismo ang ating Panginoong Hesukristo. So, wag po kayong mag-doubt. Bakit po linggo? Dahil yan po ay nakasulat po sa Biblia na linggo po tayo magsasamba. Brother John Ray? Yan si Bro Romel. Sabi na sa inyo, minsan lang yan, pero puno yan ng karunungan. No, by the way, at dagdagan ko lang Bro Romel, no, kasi mga kapatid, no, kung titingnan natin ang utos ng Panginoon, sa Bible kasi, ito yung ating mababasa, no. Sa Matthew 28 hanggang 10, ito po yung nakasaad. No, tandaan natin, ang Sabbath ay isa sa moral law na itinuro ng Diyos. When we say moral law, yan po yung utos ng Diyos na hindi mawawala or hindi mapapalitan. No? Yun lamang ceremonial law ang pinalitan kung ano yung araw. Kasi dati, pinili ng mga Hudiyo ay Sabado na araw, ceremonially, kung kailan idadaos. But morally, kailangan mayroon tayong gagawing pagsamba. Okay? So ito yung mababasa natin sa Exodo 28, alalahanin mo ang araw ng Sabat. So mayroon talagang Sabat, moral law yan. Upang ipangilin. 6 na araw, ito pag-aralan yung maigi ang talatang ito mga kapatid. 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So ang utos ng Diyos, 6 na araw, gagawa at lahat ng iyong gawain. So, specifically, 6 days, pero walang sinabi kung anong araw mag-uumpisa. Okay? And then sa GS, ngunit, ang ikapitong araw, so meron na namang another na another day na naman, no, na iniutos ng Diyos. Ngunit, ang ikapitong araw, the 7th day, ay Sabat. Ibig sabihin, yung araw ng pagsamba na. Ang ikapitong araw. Sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, pati ng mga baka pinasali, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So, malinaw mga kapatid na ang utos ng Diyos morally, no? Maglaan ng isang araw after 6 days of work, pero walang specific day. Ngayon, saan natin ang kapangyarihan ng simbahan? Dahil doon sa ibinigay na kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na palagi ang natin ginagamit dito, no? Ang Matthew 18:18, tapos ang parallel verse nito, yung Matthew 16:18-19 na ibinigay naman sa Pangulo ng Iglesia ang karapatan na ideklara kung ano yung napagkaisahan ng buong Iglesia, no? Kasi sa Matthew 18:18, ito naman ang ating mababasa. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang lahat ng mga bagay na iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So malinaw, may authority ang simbahan. Kung ano ang pipiliin ng simbahan, ayun ay aaprubahan ng langit ayon sa pangako salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano ang pinili ng simbahan? Linggo. Bakit? Yun ang kukumpleto sa sagot ni Bro Romel kaganina. Dahil pinili ng Diyos, mabuhay siya sa linggo. At ayon nga ni San Pablo, unang Korinto 15:14, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Diyos sa araw ng linggo, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Sisid na?